Eto po, alam niyo 'to si Lito Banayo, tuwing mag-e-eleksyon sikat 'to, eh. Kasi political strategist 'to. Kung di ako nagkakamali, ito ang political strategist ni Erap, eh. Ang tagal mo ng, hindi na nanalo, Lito Banayo, eh. Siyempre, aminin man natin at hindi, eh, may mga ano rin 'yan 'no, may mga panahon din na sumasablay na rin itong mga political strategist na 'to. Tingin ko sablay 'tong, pronouncement na 'to ni, Lito Banayo 'no. Ito po ang pronouncement ni political strategist, Lito Banayo. Sabi ni Banayo, Leni versus Sara 2028, one-on-one could be anybody's game. Okay. Kung one-on-one lang po daw ang labanan, eh may pag-asa po, no? O kahit sino po pwedeng manalo. Yan. Kung maglalaban lang po ng one-on-one si Leni at saka si Sara. Okay. He noted, however, that such direct matchup is unlikely given the dynamics of the Constitution and Philippine politics. Pero imposible daw yan dahil nga sa Constitution natin, hindi naman po dual. Hindi lang naman po dalawa, no? Hindi lang naman po two-party system. According po sa ating Constitution, eh, multi-party. Pwedeng tumakbo. Actually, hindi lang si Banayo nagsabi niyan. Sinabi rin po yan ni eto naman si Llamas. Ang sinasabi niya naman, pag nag-combine daw si Leni as president, BBM as vice president, eh, alam na raw kung sino mananalo. Opo, alam na namin. Si Sara pa rin. Si Sara pa rin. In fact, kahit magsama-sama po sila lahat, kasi ganito ang problema eh, no? Ngayon naman, magkakakampi na sila ngayon eh. Wala na pong dagdag na boto yan eh. Ang political scenario po natin, Duterte versus the rest, di ba? Kaya lang, napakalaki po ng lamang ni BP Sara eh. Hindi po yan yung may contribution pa sila. Wala na po yan eh. Saan kukuha ng boto si Leni? Yung boboto kay Leni, boboto sa mga iba pa, sila na rin yun eh. Ang masyadong pong politicize na tayo. No? Masyado na pong halos lahat na ngayon as early as 2026 ngayon, January 2026. Masasabi ko po na wala na po ngayon na yung undecided. Wala na pong undecided ngayon. It's either ikaw ay pro-Duterte o anti-Duterte ka. Yung anti-Duterte, sama-sama na sila dyan. Kakapiranggot lang po yan. Ang pinakamalaking bilang ng mamamayang Pilipino ay pro-Duterte. Kaya kahit na ano pong mangyari, no? Kahit na ano pong sabihin nila, magsama-sama man sila, same na rin yun eh. Ibig nyo sabihin, pag nagsama si Leni, ang political strategy nyo dapat ngayon, paano bibiyakin yung solid na pro-Duterte. Wala po kasing lalaban na pro-Duterte kay Sara Duterte. Parang ganito. Ito buo, pro-Duterte to. Tapos maraming maliliit na grupo na anti-Duterte. So may BBM, pro-BBM, may mga Dilawan, may mga Makabayan Black. Yung Dilawan, pwede mo pang hatiin ng kung ano na yan. May pink, may dilaw na dilaw. Ang sinasabi natin, magsama-sama man sila, wala na pong epekto yan dahil kakapiranggot pa rin sila kumpara sa solid na Duterte votes. Kayong mga political strategies, tuturuan ko na kayo,
Ang dapat nyong gawin, paano sisibakin yung Duterte votes? Kasi so far, lahat ng mga personalidad sa under ng Duterte, alam nila lahat na ang susuportahan namin, ng mga pro Duterte, alam nila lahat na ang standard bearer ng mga Duterte si BP Sara na. Hmm. Unless na magkabiyak-biyak yung mga Duterte, hindi pa rin kayo mananalo. Wala na pong silbi yan eh. Magsama man yung mga pro-BBM, magsama man yung mga Dilawan at pro-BBM, isama pa nila yung Makabayan Black. Marami lang po sa pangalan yan. Pero kukonti na lang po yan. Okay. Ngayon, ang kawawa po rito, yung matagal na nag-ambisyon. Si Risa Ontiveros, Our Lady of Insertion. Bakit po nakakaawa? Nung araw, pag maaga kang nagdeklara, maaga kang babanatan, maaga kang mawawala sa limelight, di ba? Nangyari po yan kay Jojo Binay, Vice President pa lang po yan, nagpo-project na siya na tatakbong presidente. Ang dami kong instance na nakasama yan bilang mga guest speaker at kung ano pa man, panauhing pandangal sa mga pagtitipon. Ang pakilala na po kay Jejo Marbinay, the next President of the Republic of the Philippines. Yun na po talaga, nakaganon po, no? Dahil maaga po siyang nagdeklara, maaga rin po siyang binanatan, bago mag-eleksyon, wala na po siya, hindi na po siya contender. Unti-unti, nadurog na siya. Isa pa pong maaga nagdeklara, si Manny Villar. Ganon din po, same din po. Kaya nga si Tatay Digong, di ba? Nung si Tatay Digong na, hindi nagdedeklara. Yun naman, bago naman yun. May mga nag-adapt din nun. Sila Lenny, si BP Sara. Kung late ka na magdeklara, alangan namang banatang ka, hindi ka naman deklarado. Di ba? Pero ngayon, nagdeklara o hindi si BP Sara, alam na nila na si BP Sara next president, kaya pinagtangkaan na nila, unang taon pa lang ni BP Sara bilang vice president, pinilit ng siniraan, pero nakatayo pa rin, number 1 pa rin. BP Sara pa rin ang number 1. Wala na silang magagawa eh. Di ba? Yan na yun. Yan ay lumabas sa tawas. Ika nga yan. Yan ay lumabas sa tawas. O ano po mangyayari ngayon? Etong sinasabi ni Lito Banayo, una, nakakaawa po yun pala yung punto ko. Bakit ko kunwento yan? Naawa po ko sa Our Lady of Insertion. Bakit po? Kasi maaga na nga siyang nagdeklara para lagi siyang mapasama, maging contender siya. Ay meron pa palang maaga nagdeklara, 'di ba yung Soto Lacson? Naalala niyo yan? Lacson Soto pala. Yung Lacson Soto maaga din nagdeklara yan eh. Wala rin. Si Rizon Tiveros maaga nagdeklara pero walang pumapansin. Walang naninira, nakakaawa po, no? Ang aga mo nagdeklara, walang pumansin sa iyo. Ni walang nanira sa kanya. Yung paninira sa kanya dahil normal lang eh. Hindi pa rin talaga siya contender. So applicable lang po yung dapat hindi ka nagdedeklara na maaga kung mataas ka sa rating. Kasi yung Villar tsaka yung Binay, napakataas po sa rating. Tumigil yata ako.
Sila talaga yung ano, anong tawag doon? Okay. So, naaawa ko kay Rizal Ontiveros kasi siya yung may antindi ng pangarap niya maging presidente. Lahat yan pinapangarap niya maging presidente tapos matutuklasan lang pala niya na si Leni pa rin ang pambato nila. Si Leni pa rin yung gusto nila. Ngayon, eto po ang tanong ko. Kung si Leni, kung si Leni na ang pambato ng, wala namang problema, yan naman talaga yung nakikita natin na pambato nila eh. Wala na pong bago dyan. Ang tanong ko lang, paano nyo natiyak na yung mga loyalista, presidente pa si BBM, ang problema dito sa mga dilaw at mga kakamping, iniitsipwera na nila si BBM eh. Di ba? Ngayon, nakikipag-utuan pa sila kay BBM, pero itsipwera na parang hindi na nila kinikilala na magpapalahok si BBM. Paano kung nagpalahok nga yung mga Rimulya? Oh. Sa tingin nyo ba yung mga Rimulya papailalim lang sa inyo? Anyways, ano man na mangyari, olats pa rin kayo. Yun lang yung pinupunto ko. No? Marami pong masisirang mga political strategies, marami pong masisira na political kung ano man ang tawag sa inyo. Dito po, sa panghuhula ninyo laban sa mga Duterte. Kasi kahit na ano pa pong pagpo-political strategy nyo, foolproof na po yan. Foolproof na po na wala pong makakatapat kay BP Sara Duterte. Kaya babalik tayo doon. Yan lang po yung kampanya nila. No? Mapipilitin na mapalayas o hindi makatakbo sa pamamagitan ng impeachment. Pero malabo na po yan sila sa impeachment. Bakit po? Halos buong Mindanao Duterte supporter. 96% ng Mindanao boboto sa Duterte. Nakakakaba po yan. Wala pa po sa kasaysayan ng Pilipinas na ganyang kasolid. Nakakakaba po yan sa mga senador dahil hindi na po sila iboboto sa Mindanao once na nakarating sa kanila. Halimbawa, napalusot ng mga congressman, nakarating sa kanila yung trial at bumoto sila laban kay BP Sara. Hindi na sila makakatikim ng boto sa Mindanao sa gagawin nila kay BP Sara.